Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Lumiko ang kabalyero at pinangilabot sila pareho. Muling lumitaw ang gumiho. Tinawag ng kamera ang lahat. Ang magagawa lang nila ay sundin ang utos na mag-form ng linya dahil ang nilalang ay lampas sa mga klase. Ang utos niya para sa loading team ay umusad, at lahat ay lumapit sa napakalaking firewall na walang pag-aalinlangan ay nag-charge ng enerhiya at nagpakawala ng malalaking fireball na hindi maiiwasan ng mga tao kundi manood na lang ng parang na-freeze habang nasusunog ang lahat. Patuloy na sumisigaw si Sangho na huwag direktang tumingin sa mga buntot ng apoy dahil nagdudulot ito ng hallucinations. Ngunit dahil sa pagka-distract na ito, hindi niya napansin ang paparating na fireball. Agad na lumapit ang kanyang partner at inactivate ang kanyang shield, pinrotektahan sila mula sa pag-atake. Pagkatapos, tumingin siya sa gilid at sinubukang gumawa ng shields papunta sa halimaw. Muling pumosisyon si Sangho at nagsimulang tumakbo, tumatalon sa pagitan ng mga shields upang makalapit hanggat maaari. At nang maabot niya ang itaas, itinutok niya ang kanyang sibat sa bibig ng halimaw at tumingin ng matalim sa mata ng lobo. Napansin niya na may luha ang nilalang sa mata nito. At ito ay ikinagulat niya, ngunit huli na para mag-isip ng iba pa dahil tumama na ang atake sa nilalang ng eksakto, na tinalo ito. Bumalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag niya na tumagal ang atake ng halimaw buong gabi at nang tuluyan nilang mapagtagumpayan ito, narinig nila ang ilang sigaw sa gitna ng lahat. Ito ay ang anak ng gumiho at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ipinaliwanag niya na isang agila na pinalayan ng kabalyero ang nangaso at nahuli ang anak ng fox. At nang pansamantalang lumayo ang ina mula sa pugad, doon nangyari ang lahat. Patuloy siyang umiinom ng kanyang inumin at sinabing marahil ito ay isang pagkakamali dahil ang kabalyero ay isang prodigy ng Cypher School at binigyang diin na hindi nila dapat magkamali sa ilalim ng anumang sitwasyon. Tinanong ng ating bida kung talagang may anak, at sinabi niya na oo, at sa kasamaang palad, na-eliminate ito. Sinabi rin niya na sa kabila ng proseso, iyon ang kinalabasan at wala na silang magagawa. Sinabi ng ating bida na tama ang desisyon at tumawa siya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay tumayo siya at humingi ng paumanhin sa sobrang pag-uusap. Bagaman iniisip niyang dahil marahil lasing siya, humiling siya ng bill at humiling ding ipack ang sashimi para maiuwi dahil nagustuhan niya ito. Paglabas na ng restaurant na gabi na, nagsimulang maglakad at nagmuni-muni tungkol sa mga alaala. Tumakbo siya sa gabi, nagtatanong kung bakit niya pinakialaman ang anak ng isang banal na nilalang. Humihingi siya ng paumanhin, ngunit hindi ito sapat dahil itinuro ng spear mage na maraming tao ang namatay bukod pa sa posibilidad na masira ang lungsod. Patuloy siyang nag-iisip tungkol dito at nagpapatuloy lamang sa paglalakad. Samantala, nagmumuni-muni si Chulo tungkol sa gumiho dahil ito ay isang halimaw na nakita niya noong panahon niya sa ibang mundo at alam niya na hindi tulad ng mga halimaw na pinamunuan ng hari na sumalakay sa kontinente, sila ay favorable sa mga tao. Sa katunayan, may kasabihan sa silangang kontinente na dapat yumuko ang isang tao ng 3 beses bago dumaan sa bundok na binabantayan ng isang gumiho. Iniisip niya na hinunt niya ang 2 halimaw na ito at pinagsisihan niya ito sa parehong pagkakataon. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga alaala na ito ay hindi kailanman nakakalimutan. Patuloy na naglalakad si Sangho at nakikita ang masarap na sashimi sa kanyang bag. Iniisip niya na hindi na siya makapaghintay na kumain hanggang sa magulat siya sa 3 fireballs na papalapit sa kanya. Sa katunayan, ito ay ang anak na gumiho. At iniisip ni Sangho na, hindi niya ito mapapatay dahil noong una niyang nakilala, wala siyang lakas ng loob.
Iniaalok niya ang sashimi para kainin ng batang fox at nagtataka kung hindi niya ito napatay dahil sa desperasyon sa mga mata ng papatay na gumiho. Iniisip niya na hindi siya kwalipikado bilang isang tagapagbantay at nagtatanong kung ilan ng mana crystals ang ninakaw at kinain ng nilalang para magkaroon na ito ng 3 buntot. Binanggit niya na may artikulo pa tungkol sa maliit na magnanakaw na ito, ang fox. Nagsimulang kumain ng gumiho ng sashimi at hinawakan niya ito mula sa likod. Naglunsad ang galit na nilalang ng mga fireball ngunit hindi layuning tamaan siya. Pinapakinggan niya ito ng maigi at binalaan na hindi na niya pahihintulutan ang patuloy na pagnanakaw. At dahil gagawa na ng aksyon ang samahan, hiningi niya na lisanin ang lungsod upang mamuhay ng payapa, pagkatapos ay itulak niya ito pasulong, sinasabing umalis na ito. Ngunit, ang nilalang ay patuloy lamang na gumagawa ng mga ingay at naiinis siya hanggang sa sumigaw siya para mawala ito, na ikinagulat ng gumiho, ngunit sinabi niya na wala siyang magagawa at kaya iniutos niya na lisanin ito agad. Sumunod ang fox at nagsimulang maglibot hanggang sa may nakapansin ito nang makita ang baby dragon. Lumapit ito sa bintana at inilagay ang kanyang paa sa mukha ni Kill. Iniuugnay nito ang isang malambot na bagay sa isang bagay na walang panganib at maaaring maging kaibigan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ating bida at sinubukang magtago ng fox, ngunit napansin niya ito agad. Pagkatapos, pinulot niya ang baby dragon sa kanyang mga bisig at sinabi na hindi siya nagulat dahil naramdaman niya ang enerhiya ng gumiho sa bundok at tinanong kung gusto nito ng pagkain. Umiling ang fox, na ikinagulat niya dahil tila nakakain na ito sa ibang lugar. Kaya't tinawag niya ang kanyang portal, tinatawagan ang kanyang goblin butler na agad na napansin ang presensya ng gumiho cub. Inutusan ng ating bida na kumuha ng anumang kristal na malapit at sumunod si Kasam, ibinigay ang unang kristal na nakita niya. Ibinigay niya ito sa fox para kainin, iniisip na ang isang class 1 Mona crystal ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa paglaki. Matapos nguyain ang kristal, nagsimulang bumahaw ang buong katawan nito ng makapangyarihang enerhiya. Ngunit pagkatapos ay sinabi ng ating bida na lisanin ang lugar at tumalon ang gumiho sa pagitan ng mga bahay. Pagkatapos huminto sa isang poste, naisip nito na ang mga malalambot na bagay ay walang panganib at alam na kahit tinutukan siya ni Sangho ng sibat, mabait ang tao, kaya nagsimulang umiyak dahil hindi nito alam kung makikita pa niya ito muli. Sa sandaling iyon, nakahiga ang spear mage, nakatingin sa mga bituin at iniisip lamang kung gaano katahimik ang gabi. Iniisip lamang niya ang fox upang hindi ito bumalik at mabuhay ng maayos. Tungkol naman sa Korean Association ng mga Awakened, ito ang lugar kung saan near-record ang mga Awakened, kinukumpirma ang hindi matitiis na estado, at minomonitor ang pagpigil sa pinsala sa mga sibilyan. Naruroon ang mga Awakened ng Class 2, tulad ng Ice Sorceress at Spear Mage, pati na rin ang Knight, Blade Queen, at Magician na itinuro bilang mga tagapangalaga. Mayroon ding 3 Class 1 Expedition Awakened sa mga espesyal na misyon at lahat ng ito ay minomonitor ng samahan. Ang mastermind sa likod ng lahat ng ito ay si President Ginza na umiinom ng kanyang kape at sinasabi kay Chayan na mainit ang kape. Sumagot siya na dahil ito ay tag-init at nagtatanong kung gagawa siya ng malamig na inumin. Sabi niya huwag mag-alala dahil ginawa ang tag-init para maging mainit at tinanong kung nawala na ang mga mandrakes. Sabi niya oo. Ang mga mandrakes ay mga halimaw na uri ng halaman na tumutubo sa ilalim ng lupa at kapag naramdaman ang panganib, naglalabas ng laso na nangangailangan ng espesyal na antidote sa loob ng radius na 1 kilometro. At dahil dito ay kinoklasipika silang mga halimaw. Kahit na may antidote, kung susubukan ng isang tao na hukayin o alisin sila, sisigaw ang halimaw ng malakas na kayang pumatay kaagad sa mga low-class awakened o ordinaryong tao. Sabi ni Chaya na 13 mandrakes ang ganap na nawala at walang bakas o sinuman ang pumasok, kaya't kakaibang insidente ito. Tumawa siya at nagtaka, mula kailan nagkaroon ng paa ang mga tuberous vegetables para tumakas.
Sabi niya baka natunaw lang ang mga halaman at nawala. Hiniling niya na pumasok muna sila dahil tatawagan niya si Gabi para pag-usapan ang bagay na ito. Tinanong ng Ice Witch kung tinutukoy niya ang Cat Shadow at kung nakabalik na ito. Sabi niya oo, kahit na naghihintay pa sa isang misyon. Samantala, ang baby dragon ay nag-stretch upang gisingin ang ating bida dahil hindi niya makita si Kan. Ngunit hindi siya bumubukas ng mata at sinimulang hawakan ang kanyang buhok, na nagdulot ng kaunting gasgas. Pagkatapos, kumumo ang kanyang tiyan at kumuha siya ng upuan at inilagay sa harap ng refrigerator. Umakyat siya at nang buksan ito, napatingin siya ng diretsyo sa isang mandrake. Kinuha niya ito, na nagdulot ng kalituhan, at agad na sumigaw ng malakas ang halimaw, ngunit inilagay lang ni Clay ito sa kanyang bibig at sinubukang kainin, ngunit naiinis siya dahil napakasama ng lasa. Pagkalipas ng ilang sandali, lumitaw ang ating bida na may apoy na buhok at nakita ang baby dragon na busog na matapos kainin ang lahat sa fridge, at malinaw na sinasabi ng ating bida na pagsisihin niya ito kapag nagising. Hindi rin makapaniwala si Kan na kinain ito lahat sa fridge. Kinuha siya ng ating bida at tinanong kung nasaan na si Kan nitong mga nakaraang araw. Sagot niya na nag-iimbestiga siya tungkol sa mga kondisyon kung paano nabubuo ang bawat rift, kaya't binisita niya ang mga lugar kung saan lumitaw ang mga dungeon. Nagulat siya sa ganitong pagsisikap at tinanong kung may natuklasan siya, ngunit sagot niya, sa kasamaang palad, wala, dahil nakakita lang siya ng mga halimaw na karaniwang makikita sa kontinente ng Ispan. Nagulat si Cholo sa narinig niya at tinanong kung baka ang taong may apoy na buhok ay isang halimaw. Nagalit siya sa narinig at binalaan na ang mga dragon ay isang dakilang lahi at kaya't huwag silang ikumpara sa mga halimaw. Naisip niya na ibig sabihin nito ay may posibilidad na may mga halimaw o bagay na mas malakas pa ang dumadaan sa mga rift, at hindi niya maintindihan kung paano niya nakalimutan iyon. Kaya't hiniling niya na agad siyang ipagbigay alam kung may makita silang kakaiba. Sabi ni Kan oo, at tinanong kung ang kaibigan niya ba ay hindi pa nakaabot sa Master Level 6 at kung hindi pa niya makontrol ang Dimensional Sails. Sagot niya ay hindi, at hindi rin niya alam kung sino ang lumikha o bakit lumilitaw ang mga ito. Tinanong ni Kan kung paano siya nakabalik sa mundong iyon at sagot niya, mahaba ang kwento at pag-uusapan sa ibang araw. Pagkatapos, binigyan niya sila ng babala na kailangan nilang pumunta sa palengke para mamili. Samantala, sa suburb ng Shinchan, nag-iimbestiga si Cheyenne at napagtanto na walang bakas sa paligid. Sa sandaling iyon, may isang berdeng figure na dumaan sa likod niya at gumalaw ng napakabilis. Inihanda niya ang kanyang enerhiya at ang figure ay napakalapit na halos matamaan ang kanyang mukha. Dito lang niya napagtanto na si Gabi, ang awakened, iyon. Sabi ng babae na nagulat siya na makita na sa wakas ang Ice Witch ng Shinshan. Sabi niya, naghanap siya sa paligid at wala siyang ideya kung sino ito. Medyo nahihiya si Cheyenne dahil sa harap niya ay isang awakened level 1, ang pinakamataas na posibleng antas, kaya't binati niya ito gamit ang palayaw na Cat Shadow. Ngunit humiling siya na huwag siyang tawagin ng ganoon, at sinasabi na maaari na lang siyang tawaging sister. Tinanong din kung bagong recruit siya dahil sobrang cute niya at sinabing huwag siyang manerbiyos. Gusto rin niyang malaman kung ilang taon na siya at ano ang ginagawa niya roon. Sabi ni Cheyenne na ika-10 taon na niya at natagpuan ng sorceress iyon na kamangha-mangha dahil may isang tao na nakatawid sa barrier nang hindi nagdulot ng gulo ang nasa harap niya. Tinanong niya kung siya ba talaga ay isang level 1 awakened. Hindi rin niya maintindihan kung paano hindi siya nakapasok sa top 30 noong 30 taon na ang nakalipas at kung paano siya mukhang napakabata. Inabot ni Gabi ang kanyang kamay at sinabi na nakita niya ang dating guardian ng ilang beses at tinanong kung bago lang siya. Ipinakilala ni Cheyenne ang kanyang sarili at sabi niya oo. Tinanong ng babae kung ano ang nangyayari at sumagot siya na may nangyaring aksidente kung saan 13 mandrakes ang nawala. Tinanong ng Cat Shadow kung sino ang nakabali ng barrier at sabi ng Ice Sorceress na ito ay isang level 4 awakened mula sa kanilang team.
Nakita niyang kakaiba ito dahil ang makatawid sa level 4 barrier ng walang bakas ay dapat tao na hindi bababa sa level 3, kaya't inirekomenda niyang simulan sa pagsubaybay sa mga mercenary sa city center. Pagkatapos ay tinanong niya kung saan matatagpuan ang pinakamalaking grupo ng mercenary sa malapit. Sabi ni Chea na nasa mercenary temple sila sa Sion. Humiling si Gabi na pumunta muna roon. Sinabi rin niyang gutom na siya, kaya kailangan munang huminto para kumain bago hanapin ang batang lagi niyang kinakalaban at hihilingin sa lalaki na bumili ng pagkain para sa lahat. Naramdaman ni Sanhu na may taong pinag-uusapan siya sa sandaling iyon. Samantala, pinapahira ni Kan ng halik ang kanyang nakababatang kapatid, sinasabing sobrang cute at kaakit-akit niya. Hindi niya mapigil ang humanga at tinanong kung kanino kaya namana ng baby dragon ang kanyang kagandahan. Napagtanto niya ang ating bida na nanunood at nahihiya, kaya tinanong kung gaano na siya katagal nasa silid. Sagot niya, mula pa sa simula, at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil wala siyang nakikitang mali sa relasyon ng kapatid at ng nakababatang kapatid. Pagkatapos, sinabi niya na punuin ng tubig ang isang mangkok. Tinanong ni Firehair kung ano ang hawak niya sa kanyang mga kamay. Sabi niya ito ay tinatawag na watermelon at tinanong kung hindi pa niya ito nakita sa kontinente ng Espan. Sabi ni Kan na ito ang unang beses niyang makita at tinanong kung ang pulang bahagi ay karne. Sabi niya hindi, at nauna niyang inisip na ito ay prutas, ngunit ayon sa klasifikasyon, gulay pala ito. Pagkatapos, kinuha ni Kan ang isang manok at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Sabi ng ating bida, ito ay isang manok, ngunit sabi niya, alam na niya kung ano ang manok. Nagulat ang ating bida ng sapat para tanungin kung umiiral ba ang mga ito sa kontinente ng Espan. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang mandray at si Firehair, na alam kung ano iyon, ay nagtanong kung saan siya kumuha nito. Sabi niya, naglalakad siya at nakuha lamang ito mula sa lupa. Naisip niya na ang mga mandrakes ay sumisipsip ng init at nakakatulong na mapalamig ang katawan. Alam din niya na may magaspang na texture at matamis na lasa, kaya't bagay ito sa parehong mainit at malamig na putahe. Habang hinahawakan ang manok, tinanong ni Kan kung bakit paulit-ulit niyang pinupuno ang loob, at sinabi niya na kinakailangan iyon bago ilagay sa palayok dahil kailangan nilang hintayin na maluto ito. Sa sandaling iyon, may pumasok sa restaurant at sinabi na hindi niya alam na may restaurant pala sa lugar na iyon. Si Cheyenne ito, kasama sina Sangho at Gabi. Binati siya ng Ice Sorceress at sinalubong ng ating bida ang mga bisita. Kaagad, humingi ng paumanhin ang Spear Mage at sinabi na may bisita, at tinanong si Kan kung siya ang nagtatrabaho doon. Sabi ni Chulo na laging maganda na may mga customer sa restaurant at sinabi na si Firehair ay isa sa mga kusinero. Pagkatapos, sinabi niyang gumawa sila ng samutang at tinanong kung gusto nilang tikman ito. Mabilis na humiling si Gabi na hindi muna dahil vegetarian siya. Nag-isip ang ating bida at sa huli, inihain niya ang samutang at mga cubes ng mandray kimchi. Nagulat ang mga awakened sa hitsura nito at hindi nag-aksaya ng oras si Cheyenne, kinuha ang isang piraso ng manok at natagpuan itong napakasarap. Sa nagniningning na mga mata, sinabi niyang napaka-refresh ng kimchi. Si Gabi ay nanunood lang mula sa malayo at tinanong ng ating bida kung talaga siyang vegetarian. Sabi niya oo at tinanong kung may ulam na ganitong estilo. Sabi niya, hindi siya masyadong alam. At tinanong kung gusto niyang kumain ng pakwan dahil may ilang mayroon ang restaurant. Nasiyahan siya dahil gusto niyang kumain ng pakwan at humiling ng kaunti. Sinimulan ng ating bida ang paghahanda dahil maraming paraan para masiyahan sa pakwan at masarap ito kahit hiwa-hiwa, frozen, o blended. Nagdesisyon siyang subukan ng ibang paraan. Una, kiniskis niya ang laman ng pakwan at hiniwa ito sa maliliit na piraso. Nagdesisyon siyang magdagdag ng iba pang prutas tulad ng berries o kiwi. Pagkatapos, naisip niya, pwede ko rin itong ilagay sa loob ng pakwan. Idinagdag niya ang isang fizzy lemon drink.
Sa wakas, handa na ang kanyang watermelon at fruit punch, at natuwa si Gabby dahil mukhang napakaganda nito. Gumamit si Cheyenne ng kanyang kapangyarihan para magdagdag ng ilang ice cubes sa pakwan, at nagulat ang ating bida nang makita na siya ay isang awaken. Sabi ni Sang Huo, ang dalaga ang ice sorceress na nagpo-protekta sa Xinshan. Sabi niya, hindi niya gusto ang titulong iyon o anumang palayaw dahil kakaiba sa kanya ang sorceress. Sinabi rin niya na sa paaralan may tinatawag na Battle Royale tuwing taon, at nadamay siya sa bitag ng kalaban, tuluyang naipakita ang kanyang huling galaw at sinubukang magkunwaring kalmado, pero tila malaking pagkakamali iyon at kaya siya nalungkot at sinasabi na nasira niya ang lahat. Iniisip ni Cho na laging may iba't ibang uri ng show otters na lumalabas. Kaya nang tumingin siya sa gilid, naisip niya na nasa ibang level si Gabby dahil halata na siya ay nasa guardian level o mas mataas pa. Iniisip din niya na maganda siya. Ngumiti ang dalaga, nagpapasalamat sa pagkain, at lalo lamang napaisip siya na mas maganda siya sa ngiti na iyon. Pagkatapos ng lahat, inilagay sa lababo ang mga pinggan at sinimulang hugasan ni Gabby at Kan, habang nagkomento si Kan na napakaganda ni Gabby. Sumang-ayon ang ating bida at dagdag pa niya, napakagandang babae siya para sa isang tao at halos hindi mukhang tao. Sabi niya, parang elf siya, at nang gamitin niya ang kanyang ocular detector, nakita niya na neutral ang alignment nito. Ang klase niya ay Ghost Stealth Charge, ang mastery ng klase ay medium, at mataas ang skill proficiency. Nagulat si Kan dahil hindi niya alam kung totoo ito, at kung totoo man, gusto niyang malaman kung paano niya nalaman ang impormasyong iyon. Sabi ng ating bida, kinumpirma niya gamit ang ocular detector, at dahil taglay ng dalaga ang Ghost God trait, ito ay isang klase na tanging mga elf lamang ang pwedeng magkaroon. Tinanong ni Firehair kung ang lahi ba nila ay walang matulis na tenga at kung hindi ba nakilala ng dalaga ang mga ito. Sabi niya, hindi, dahil wala raw magic detection ability ang dalaga. Iniisip niya iyon at napagtanto na hindi lang mga halimaw ang dumadaan sa dimensional gates, kundi maaaring may iba pang lahi na nakatira sa Earth. Kaya naisip niya na baka may isang tao na nagtatago ng tunay niyang anyo, nagpapanggap na ibang tao. Bigla siyang sumigaw kay Kan at sinabi na gumawa siya ng kakaibang pagkain. Tinanong ni Kan kung paano siya makakatulong. Sabi ng ating bida, kailangan lang niyang hawakan ang kutsara dahil gagawa sila ng watermelon juice. Pagkatapos umalis ng tatlong awakened sa restaurant, nagdalamhati ang ice sorceress dahil peke ang lead. Nagkomento si Sanghu tungkol sa daga na nawala at habang tumatakas ay nag-iisip kung baka dapat nilang isaalang-alang na ang pagkawala ng Mandrex ay natural lamang. Tinanong ni Gabby kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi lang niya na ito ay isang walang saysay na kaso dahil walang ebidensya, walang saksi, at walang biktima. Nagsimulang mag-isip si Cheyenne na pareho rin, dahil kahit si Cat Shadow na level 1 ay nagsiyasat at walang nahanap. Kaya dapat ang sagot ay nasa ibang direksyon. Ipinunto ni Sangho na baka may kumain pa nga sa kanila. Agad na napansin ito ni Gabby at nahanap niyang kainahinala dahil walang ebidensya at tahimik ang buong lugar kahit may nangyayari sa lungsod. Kaya sinabi niya na iuulat niya sa nakatataas ang kanilang natuklasan. Tahimik lang ang Spear Mage at walang idinadagdag. Samantala, may isang tao na nagliyab ng sigarilyo at patuloy na nakatingin sa bituin sa langit. Tiningnan niya ang damo sa lupa, pagkatapos ay hinugot ang kanyang espada, sabi na kailangan nilang protektahan ang mga nakaligtas, at sumigaw sa kanyang buong koponan na sarado na ang kaso. Kinuha ng ating bida ang dyaryo upang basahin hanggang sa dumating ang baby dragon at tumawag sa kanya. Kinuha siya ni Chulo at sinabi ni Clay na kaakit-akit ang sleeveless na damit, at sumang-ayon siya dahil napakainit talaga ng panahon. Pagkatapos, nagutom ang tiyan ng baby dragon at tumingin siya sa gilid, sinasabing gutom siya. Nagsimula ang ating bida na mag-isip kung ano ang kakainin nila sa almusal, dahil palagi niyang iniintindi iyon,
dahil maikli ang buhay at 3 beses lang sa isang araw pwede kang kumain ng masarap. Patuloy na nakatingin sa kanya ang baby dragon, kaya hinayla niya ang mga pisngi nito. Iniisip na ang buhay niya ay walang kamali-mali sa haba, at nagpa siyang magluto ng puting kanin dahil mabuti ito para sa kalusugan. Inilapag niya ito sa sahig para gisingin ang kanyang ama. Agad na tumakbo at tumalon ang baby dragon kay Kan, na tahimik na natutulog hanggang sa bigla siyang nagulat at hindi maintindihan ang nangyayari. At ang tanging ginawa ng ating bida ay tumawa sa sitwasyon. Ilang sandali lang, handa na ang ulam. Ngayon, ito ay belto egg at gulay na benbok. Excited si Firehair dahil napakabango ng amoy. Matapos haluin ng mabuti ang niluluto sa palayok, sinubukan ng tatlo at namangha sa masarap na lasa. Matapos mabusog ang lahat sa pagkain, napansin ng ating bida na kakaiba ang kilos ng baby dragon dahil palagi itong natutulog pagkatapos kumain. Sabi ni Kan, ang baby dragon ay bagong pang-anak pa lang at sa sandaling ito malalaman na nila ang klase nito, dahil sa edad na iyon, madalas silang kumain at matulog. Nagsimulang mag-isip si Chulo kung anong klase ang mamo master ni Kay. Matapos dalhin ni Kan ang baby dragon sa pagtulog, may dumating sa tindahan at binati siya ng ating bida. Umupo ang lalaki at sinabi na gusto niyang kumain ng ramen. Ngunit ngumiti ang ating bida at sinabi na ang malamig na kanin ang pinakamainam, at handa na rin. Pumayag ang lalaki dahil bagay ito sa ramen. Pagkatapos ay kinuha niya ang dyaryo at may napansin siyang isang bagay nang makita kung sino ang nasa balita. Ilang sandali pa, sa loob pa rin ng restaurant, pinuri ng lalaki ang masarap na ulam na kinakain niya, at alam ni Chulo na ito ay dahil ginawa niya ito gamit ang mandrakes. Sa sandaling iyon, pumasok si Choi sa restaurant at binati ang ating bida at si Sixon. Nagulat siya at tinanong kung kakain siya. Ipinaliwanag ni Choi na wala siyang masyadong oras para kumain at dumaan lang para magpaalam. Sabi ng ating bida na malamang dumating na ang hirap ng tag-init, at sumagot siya na talagang nahihirapan siyang mabuhay, pero masaya niyang sinabi na ramdam niya na tumataas ang kanyang lakas matapos kumain ng marami. Alam ni Chulo na ito ay dahil sa mandrakes. Sa sandaling iyon, sinabi ng empleyado ng samahan kay Sixon na ang Lancer ay kamakailan lang ay naging balisa. Napansin ng ating bida ito dahil nagbago ang kanyang ekspresyon, at ipinaliwanag na ang Lancer ay bahagi ng mercenary ng templo at nagre-retiro na sa araw na iyon, kaya lahat ay nasa emergency na estado. Tinanong ni Cho kung ano ang ibig sabihin ng magre-retiro, at sumagot siya na, sa kasamaang palad, iyon na nga. Lahat ay labis na humahanga sa kanya. Naguguluhan pa rin ang ating bida at tinanong kung may nangyari ba. Sabi niya na may nangyaring aksidente 10 taon na ang nakalipas, nang dumaan ang mga halimaw sa Sion Gate at iyon ang unang misyon ni Sangho. Sa panahong iyon, 4 sa 5 Soul Guardian ang namatay habang pinipigilan ang malaking pagsalakay. Nagmuni-muni siya tungkol kay Tai-ong, na classified bilang Level 3 Awakened, ngunit ang tunay na lakas niya ay higit pa sa kaya ng Level 3. Isa siyang natatanging leader at commander sa labanan, at maraming tao ang utang na buhay sa kanya kaya labis siyang nirerespeto. Binasa rin ng Pangulo ng Samahan ng artikulo sa dyaryo at sinabi na alam na niya na mangyayari ito. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto at sinabi niyang pumasok. Si Taijong iyon. Pagkatapos umupo sa mesa, tinanong ng Pangulo kung talagang magre-retiro siya, at sumagot siya ng oo. Hindi nagustuhan ni Jin sa iyon at nagsimulang sumigaw kung hindi ba ito masyadong biglaan, dahil ang kaibigan niya ang lumikha ng mercenary regiment. At noong nakaraan, nang lumitaw siya sa lungsod 30 taon na ang nakalipas, palagi siyang nasa tabi niya. Ipinwesto ni Taijong ang kanyang tasa sa mesa at sinabi na walang sino man ang gumagawa ng anumang bagay mag-isa sa mundong iyon, at lahat ay nagsumikap. Pinaalala rin niya na pagod na siya at gusto niyang bawasan ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Ilang sandali lang pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis siya. Kahit balak nilang mag-usap muli sa ibang pagkakataon,
nabahala ang Pangulo, iniisip na malamang nalungkot ang Spear Mage. Sa labas, napapansin ni Taiwong na maganda ang araw hanggang sa marinig niya ang isang tinig na tumatawag. Sinasabing siya ay isang baliw na loko na tila hindi pa naririnig ang salitang, pag-asa. Nang siya'y lumingon, napagtanto niyang si Sang-iyon. Samantala, sa restaurant, naghahanda ang ating bida ng isang putahe hanggang sa mapansin niya ang mga bisita. Sinasang na may kasamang Taiwong. Sinabi ng ating bida na ang putahe ng araw ay lutong bahay na Korean meat. Pinagmamasdan niya at ini-imagine na ang retirado ay tila kapareho ng kanyang edad at napansin din niya na ang titulong, Old General, ay bagay na bagay sa kanya. Sabi ni Taiwong, hindi siya nagmamadali kaya maaaring tumagal ang pagluluto ng pagkain. Natuwa si Cholo sa marinig iyon. Sinabi ng Spear Mage na hindi siya iinom dahil medyo abala siya at ipinakita lamang ang daan papunta sa restaurant bago umalis. Humingi ng paumanhin si Tai Huang, tinatawag ang batang lalaki na immature. At nang kunin niya ang kanyang sigarilyo, napansin niyang hindi niya alam kung pwede ba siyang manigarilyo doon kaya humingi uli siya ng paumanhin. Sabi ng ating bida, hindi ito problema dahil walang ibang customer. Napansin ng general ang mabangong amoy at inamin na ang amoy ng nilulutong kanin ay hindi niya naramdaman sa mahabang panahon at nagdulot ito ng nostalgia. Napaisip si Cholo dahil lahat ay may mga bagay na nami-miss. Nagdesisyon siyang ang putahe ay magiging soybean paste stew. At dahil bawat may-ari ng bahay ay may sariling recipe, iniluto niya ito ng matagal gamit lamang ang soybean paste at gulay, walang sabaw, dahil mas masarap ito. Pagkatapos, pinirito niya ang itlog ng hiwalay at inihanda ang isang salted grilled fish, na nagresulta sa tradisyonal na lutong Korean meat. Namangha si Taiwong sa resulta, at matapos kumuha ng kaunting pagkain gamit ang kutsara at ipasok sa bibig, kumislap ang kanyang mga mata. Pagkatapos, kinuha niya rin ang kanin at nilagay sa bibig, ramdam niya talaga ang lutong bahay na lasa. Sinabi niyang 30 na siya, kaya malabo na ang alaala niya at inamin na mabilis ang paglipas ng panahon. Nagsimula siyang magkwento na noong iniwan niya ang kanyang lungsod, inakala niyang babalik siya agad dahil lahat ay nais pumunta sa Seoul para sa kaligtasan, at dahil dito, hindi niya malilimutan ang dakilang huling pagsalakay na nangyari 10 taon na ang nakalipas.